Gamit ang inyong mga cellphone ay kaya niyong gumawa or mag-create ng inyong sariling Pag-ibig virtual account plus hawak man ninyo or may Pag-ibig loyalty card plus na kayo, okay? At siguraduhin ninyo na meron kayong magandang internet connection or data connection. Number 1, sa inyong mga cellphone, pumunta kayo sa Google Chrome or sa Google, i-type lang ninyo ang create virtual account. Pagka-type ninyo ng virtual account, click search, and then may makikita kayo na mag-pop up na website ng Pag-ibig Fund. Nakalagay, Create Account Virtual Pag-ibig. So, i-click nyo lang yan. Pagka-click ninyo, ito na agad ang inyong makikita. And then, i-click nyo lang yung click here. Kung napapansin ninyo, may makikita kayo dito na picture ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. O diba, ganyan na ganyan ang inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus. Pagka-click ninyo ng click here, may makikita kayo sa taas na may next. I-click nyo lang yung next. And then next, hanggang sa umabot kayo sa may proceed. Pag nakita nyo yung proceed, i-click mo yung proceed. Pagka-click ninyo ng proceed, ito yung makikita ninyo. Sabi dito, Pag-ibig mid number, partner bank, and then may 00 na yan, yung may question mark. So, ang sabi dito, last 4 digit ng inyong cash card number na makikita sa likod ng inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kaya kailangan hawak ninyo ang inyong mga Pag-ibig Loyalty Card Plus habang gumagawa kayo ng inyong virtual account para makita ninyo ang inyong Pag-ibig mid number. Ang Pag-ibig mid number ay makikita nyo yan sa harap ng inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus katabi ng inyong mga picture. So, kopyahin mo lang yan, i-type mo, and then i-click mo yung arrow down. Pagka-click mo ng arrow down, may mag-pop up dyan na mga pangalan ng bangko. Union Bank of the Philippines or UBP, Asia United Bank, at saka si Robinsons Bank. Si Robinsons Bank po hindi pa siya available as of now kasi po niwo-workout pa siya, okay? Ang makikita mo lang sa Pag-ibig Loyalty Card Plus mo, sa may likod, it's either Union Bank or Asia United Bank. Kung ano man yung bangko na partner ng inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus, yun ang i-click mo. Sa likod ng inyong Loyalty Card Plus, tingnan ninyo ang 4 na dulo ng number. Yun yung malalaki na number, yung 16 digit na yan. And then after that, i-click nyo yung proceed. Pagka-click ninyo ng proceed, ito yung mag-pop up. Your one-time PIN or OTP will be sent to your mobile number ending in blah blah blah. Nag-pop up na yan, makikita ninyo yung last 4 digit ng cellphone number ninyo. Kaya naman sa nauna natin na vlog, sinabi ko sa inyo na siguraduhin ninyo na pag gumawa kayo ng inyong Pag-ibig virtual account, dapat sure kayo na yung cellphone number or contact number na sinulat ninyo nung time na nag-apply ka ng Pag-ibig Loyalty Card Plus ay yan pa rin ang ginagamit mo ngayon. It means dapat active pa rin siya. Kasi kung yung cellphone number or contact number mo ay iba na yung ginagamit mo ngayon kaysa in-apply mo nung time na kumuha ka ng Loyalty Card Plus, hindi ka makaka-receive ng one-time PIN or ng OTP. Kasi pag hindi ka naka-receive ng OTP galing sa Pag-ibig Fund, kapag gumawa tayo ng virtual account, ay hindi ka po makakapag-create ng virtual account mo kasi kailangan natin ang OTP. And then after that, kung correct naman yung number mo, i-click mo yung OK. Pagka-click mo ng OK, dito mo i-input or i-type ang yung OTP na na-receive mo sa yung SMS or sa yung text messages. After nun, ay i-click mo yung proceed. Pagka-click mo ng proceed, may nakalagay dito na member information and then user account. So, sa member information, sa baba niya, mapapansin mo or makikita mo, nakalagay na dyan yung Pag-ibig mid number mo and then yung pangalan mo. So, yung pipilapan mo dito, yung user account. Kung ano yung email address or Gmail account na ginamit mo nung time na nag-apply ka din ng Pag-ibig Loyalty Card Plus, dapat yun din yung ilalagay mo dito. Yun din yung itatype mo. Yun ang magiging username ninyo. After mong matype sa unang box, sa confirm email address, i-type mo ulit siya. I-retype mo lang siya. Kung ano yung una mong ginawa dito sa unang box, yun lang din ang gagawin mo. Kasi i-confirm mo lang na same yan. May mababasa ka or makikita ka dyan na nakalagay na match. Ibig sabihin, yung email ad or Gmail account na tinype mo kapag nakalagay ay match, ibig sabihin, yan ang ginamit mo nung time na nag-apply ka ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Then, na-confirm na siya, may nakalagay na na match. After nyan, sa baba, merong 3 box na nakaabang. May mga question ka na makikita. So, dito sa 3 box na to, yan, i-click mo lang yung arrow down na yan para makapili ka ng mga question na gusto mong sagutin. Ang mai-advise ko sa inyo, kapag sasagot na po tayo ng mga 3 question dito, ang gawin ninyo, piliin nyo yung pinakamadali na question sa lahat
or yung kaya ninyong tandaan. Alam niyo kung bakit? Yung tatlong question kasi na pipiliin mo at sasagutin mo, magagamit natin yan in the future na if ever makalimutan yung password mo, yung user account mo, magbibigay si Pag-ibig Virtual ng mga question na kailangan mo sagutin para ma-retrieve yung account mo. Kapag basta-basta ka lang dito mamili ng mga question na gusto mo, pero hindi mo naman alam or hindi mo mabilis matandaan kung ano yung mga sinagot mo or hindi mo matandaan yung question, magiging useless yun. Hindi mo siya magagamit in the future na magka-problem ka sa Pag-ibig Virtual account mo. Tandaan ninyo yung tatlong question na pipiliin ninyo at isasagot ninyo ay pang-retrieve natin to ng ating mga account. Okay? Mahirap kapag nagka-problema tayo sa ating mga account. Kaya kailangan tandaan nyo. Kung hindi kayo matandain, hindi maganda ang ating memory, mas maigi, kumuha kayo ng ballpen at papel at isulat mo yung mga question na pipiliin mo at kung ano yung isasagot mo para safe ka. Ako kapag ginagawan ko yung mga security guard namin or yung mga janitorial namin ng Pag-ibig Virtual account, pumipili ako ng mga question na mabilis lang nilang matatandaan. So, ang mga usual dito na mga question na ginagamit ko kapag ginagawan ko sila ng Pag-ibig Virtual account, in what town or city was your full-time job? Ang nilalagay ko dito is San Juan Green Hills. Kasi, kaya San Juan Green Hills yung sinasagot ko dito kasi yun yung address ng aming office para mas mabilis nilang matandaan. So, halos lahat ng ginagawan ko na security guard namin at saka janitorial, same yan ang question na pinipili ko at sagot para just in case na magka-problem sa virtual account na hindi ma-open, at least mabilis siyang ma-retrieve. Mahirap mag-retrieve ng Pag-ibig Virtual account, kaya mag-ingat kayo. Yung number 2 pa na question na pinipili ko para sa kanila, dito sa my childhood telephone number, ang nilalagay ko dito is 4 na dulo ng kanilang mga cellphone number na naka-registered sa Pag-ibig Fund. Yung pinagsisenda ng OTP. Ito pa, gamit na gamit ko to din sa kanila. Kapag ginagawan ko sila ng virtual account, tinatanong ko sila kung married ba sila or single para alam ko kung ano yung mga question na ibabato ka sa kanila. Pag halimbawa yung security guard or yung janitor na gagawan ko ay married na, ito ang isa sa mga question na binibigay ko sa kanila. What is the name of your oldest child? Yun, para mas mabilis nila tandaan. Kapag mga single yung ginagawan ko, in what town or city did your mother and father meet? Ang tinatanong ko niyan sa kanila is taga saan ang parents mo or saan ang probinsya. Yon, kasi mas mabilis yon tandaan. And then after mong makapili ng mga tatlong question and then nasagutan mo na, i-click mo yung box dyan sa baba, yung I certify that blah blah blah. I-click mo lang yung box na yan. And then after mong maklik yung box, i-click mo yung submit. Pagka-click mo ng submit, ito yung mababasa mo. You have successfully created your virtual Pag-ibig account. Your temporary password has been sent to your registered email address. After mong mabasa yan, click mo lang yung OK. Yung temporary password, dun mo nga marireceive and then may matatanggap ka pang SMS or text galing kay Pag-ibig Fund na successfully created na yung Pag-ibig virtual account mo. Kapag na-receive mo na sa Gmail account mo or sa Yahoo Mail, yung temporary password galing sa Pag-ibig Fund, may makikita ka doon na click here. Before mo siya i-click, kopyahin mo muna or tandaan mo muna yung temporary password na ibinigay nila. Pagka-click mo nung click here, ito yung mag-pop up. I-input mo dyan yung email ad mo or yung Gmail account mo kung ano yung naka-registered mo. And then, yung temporary password. Yung temporary password, yung na-receive mo sa yung Gmail or sa yung Yahoo Mail. And then, after that, i-click mo lang yung verify. Pag na-click mo yung verify and then correct yung na-input mo na temporary password, ang mangyayari niyan is gagawa ka na ng sarili mong password. So, dito naman, ang mai-advise ko sa inyo sa paggawa ninyo ng inyong mga password, siguraduhin ninyo na kayang-kaya ninyong tandaan, huwag kayo basta-basta gawa ng gawa. So, ayun, ganun lang kasimple at kadali gumawa ng Pag-ibig virtual account, basta walang problema. And then, after nyan, wala na. All goods ka na, okay ka na, may Pag-ibig virtual account ka na, and then, pwede ka na ding mag-download sa Play Store ng Pag-ibig virtual. Sana may natutunan kayo. And again, it's me, Lizelle. Thank you and God bless.